Magandang hapon po. Arestado ang isang empleyado ng Justice Department na nagmamaniobra umano ng sweldo ng mga retirado o nag-resign ng empleyado ng DOJ. Ang suspect sa sariling bank account daw inililipat ang aabot sa milyong piso ang halaga. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, pumasok na mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI Bulacan South at NBI National Capital Region para arestuin ang kanilang target. NBI wala munang lalabas, wala munang tatayo, wala munang gagalaw. May karapatan kang manahimik. Ano man ang iyong sabihin ay maaari gamitin sa iyo sa hukumang ito. Arestado sa loob ng DOJ, si Administrative Officer 4 Johnston Pasqua. Mismong pamanuan ng kagawaran ang nagpahuli sa kanya. Nakatanggap daw kasi ang NBI Bulacan South ng confidential report kaugnay sa pagmamaniobra ni Pasqua para ma-divert ang ilan sa mga sweldo ng mga empleyado ng DOJ. Nagawa niya ng paraan na i-activate ang payroll accounts ng mga resigned at mga retired na mga DOJ regional prosecutors. Pagkatapos, nag-open siya ng mga bank accounts gamit ang mga mule accounts ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. At mula sa mga benefits na nakikredit sa mga payroll accounts ng mga reinstated na regional prosecutors na ito, ang pera naman po later on ay na-transfer sa mga accounts na ginawa nitong subject. Ayon sa NBI, nakuha kay Pasqua ang iba't ibang e-wallet cards na ginagamit ng suspect sa kanyang modus at mga alahas na kanyang nabili gamit umano ang mga nakaw na pera ng kanyang mga kasamahan. Sabi ng NBI, milyong-milyong piso ang natangay ng suspect sa kanyang modus sa loob ng 2 taon. Kahapon, na-inquest na si Pasqua sa patong-patong na reklamo. Malversation of public funds, qualified theft in relation to Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act, violation of Republic Act 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 8484, which is the Access Devices Regulations Act. Kinasuhan din po siya ng computer-related fraud at computer-related forgery, defined and penalized under Republic Act 10175. At finally, kinasuhan din po siya ng Anti-Financial Accounts Scam Act. Hindi lamang po siya, pati ang mga kasama niyang nag-open ng accounts. Wala pang pahayag ang suspect na nasa kustodiya ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinutugis ng pulisya ang isang lalaking nakapatay ng dating katrabaho sa Maynila. Sinuntok ng suspect ang biktima dahil umano nag-trespass ito. Nakatutok si Jomer Apresto. Ang pangit ang pasok ng Pasko sa ginawa ng hayop na yun. Hindi ko na alam gagawin. Emosyonal si Melody Hernandez matapos mapatay sa suntok ng isang lalaki ang nakababatang kapatid sa Santa Cruz, Maynila. Ang 34 anyos na biktimang si Marlon Hernandez napagbintangan daw ng suspect na nag-trespass sa kanilang construction site tanghali ng December 23, 2025. Kwento ni Hernandez, pinapunta ng kapatid ng suspect na si Arnel Labay ang biktima sa kanilang trabaho para sana bigyan ng pambili ng bagong tsinelas. Pero may nakakita raw sa biktima na pumasok sa loob ng site kahit restricted area ito na ikinagalit umano ng suspect na si Aldrin. Sa kuha ng CCTV, may kita ang biktima na nakatayo malapit sa nasabing construction site. Lumapit ang suspect at sinuntok ang biktima. Sa pangalawang suntok, may kita na tumama sa paderang ulo ng biktima bago siya tuluyang humandusay sa sahig. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay kahapon ng umaga. Mayor Isko Moreno, sana mingi po kami ng tulong sa inyo na mahuli po yung gumawa sa kapatid ko na ito. Base sa backtracking ng barangay, hindi pumasok ng site ang biktima. Nagbabase ako sa CCTV ng private. Hindi ko po nakitang pumasok. Kwento naman ng kapatid ng suspect na siyang nagpapunta sa biktima, bawal talagang pumasok sa site dahil ilang beses nang may nawawalan ng gamit sa loob. Pero hindi niya raw lubos sa kalain na sasaktan ng kanyang kapatid ng biktima, gayong kilala naman nila ito at minsan nang nakasama sa trabaho. Sabi ko sa kanya, Tol, gumawa ka ng hindi mo kayang harapin. Kami dito na ipit. Anong klase kang tao? Una-una, pasensya. Siyempre, kami nakaragabyado. Pero kami na may nakikipag-cooperate at kung ano naman may bibigyan namin tulong, ibibigay naman namin. Wala pang pahayag ang Manila Police District. Patuloy pang tinutugis ang suspect na posibleng nagtago raw sa Bulacan.
Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan na ng pulisya ang sumabog na bahay sa Dagupan City kung saan 2 ang namatay. Sa kabila ng disgrasya sa paputok, pinipilahan pa rin ang mga tindahan nito sa Bocaue, Bulacan. Ang sitwasyon doon, silipin sa live na pagtutok ni Darlene Kai. Darlene. Ivan, parami na ng parami yung mga bumibili ng mga paputok at pailaw dito sa Bocaue, Bulacan ilang araw bago ang salubong sa bagong taon. Halos nagkakaubusan na nga ng ilang klase ng paputok dito. Yan ay kahit maaaring maging peligroso ang mga ito lalo kapag iligal, katulad na lang ng nangyaring pagsabog sa Pangasinan kung saan 2 ang namatay. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na mahal po namin siya. Sana po ng araw bumalik po siya sa amin. Balot ng pighati sa Pasko ang mga magulang ni Catherine Crespo, ang 7 taong gulang na isa sa 2 nasawi nang sumabog ang isang bahay sa Dagupan na may mga imbak na paputok. Lubhang napinsala ang katawan ni Catherine kaya selyado ang kabaong ng grade 1 pupil. Nadamay rin sa pagsabog ang mag-asawa at isang kapatid ni Catherine na nasa ospital pa. Kailangan din namin ng justice para sa kanya. Kami namin yun. Nasawi rin ang isang estudyanteng nagpapagupit lang sa katabing barbershop. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagsabog. Sasampahan ng reckless imprudence resulting in homicide, multiple injuries and damage to properties na may kaugnayan sa RA 7183 of firecracker law ang may-ari ng bahay na dinala sa ospital at sinisikap pang bakuna ng pahayag. For inquest na po siya. However, as of now, nasa hospital po siya kasi sabi po ng jailer natin is nagkaroon po siya ng tubig sa baga. Pinaiimbestigahan ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsabog na anyay ipinakikita ang peligrong dulot ng iligal na paggawa ng paputok. Sa tinaguriang fireworks capital ng bansa na Bocaue, Bulacan, tuloy ang bentahan. Higit 3 oras ang binyahe ni Vince mula Bayambang Pangasinan pa Bocaue para mamili ng mga paputok at pailaw. Taga California sa Amerika si Vince, kaya gusto nilang gawing espesyal ang pagsalubong sa bagong taon. It's to honor the past year and getting into the New Year's. It's just a good vibe overall, and it kind of signifies that we're about to enter something great. So we want to, go out with a bang pretty much. Yeah. Si Daniel inagahan na ang punta para hindi makisabay sa dagsa ng mga tao sa mga susunod na araw. Mas mura po kasi dito kumpara sa iba eh. Tapos napapakiusapan din minsan yung mga tindera. Para sa pamilya ni Kimberly, alinsunod sa pamahiin ang pagpapaputok tuwing New Year. Since may lahi po kaming medyo Chinese, parang po sa amin na kailangan laging maingay sa bahay, para yung pagsalubong ng bagong taon is maingay and malayo po sa mga masasamang spirit. 4 na araw bago ang salubong 2026, halos doble na ang presyo ng kwitis. Kakaunti raw kasi ang supply kaya nagkakaubusan na. Buong Bocaue po ay kulang na po ang supplies. Actually, nagsimula na po yan after Christmas, kahapon po. Bakit po mababa yung supply ng kwitis niya? Gawa po ng nagbabagyo, kailangan po kasi yan binibilad. So yung chemical po niyan, wala pong mass production na nangyari. Kaya shortage po talaga. Inaasahan na raw ng mga nagtitinda na daragsa ang mga mamimili simula Lunes, December 29, kaya asahan na rin daw na tataas pa ang presyo ng kanilang mga paninda. Ivan, sa mga oras na ito, maluwag pa yung daloy ng trapiko dito sa mga kalsada palibot sa mga nagtitinda ng paputok na 24 oras bukas, puwera na lang sa mismong bisperas ng salubong sa bagong taon o sa December 31. Yan ang latest mula rito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Dagdag singil ang sasalubong sa mga motorista sa ilang expressway pagpasok po ng bagong taon. 10 pesos hanggang 31 pesos ang itataas ng toll sa South Luzon Expressway. Simula January 1, 126 pesos na ang toll mula Alabang hanggang Calamba para sa mga Class 1 vehicle. 253 pesos naman sa mga Class 2 vehicles at 375 o 379 pesos ang toll sa mga Class 3 na sasakyan. 3 to 8 pesos naman ang dagdag singil mula Calamba hanggang Santo Tomas. At maging 34 pesos ang Class 1 vehicles, 68 pesos ang mga Class 2 at 102 pesos ang mga Class 3. Meron din pong pagtaas sa Star Tollway.
Sa Section 1 o yung pong mula Santo Tomas hanggang Lipa, 60 hanggang 179 pesos ang bagong toll. Depende po yan sa class na sasakyan. At 53 hanggang 159 pesos naman ang bagong toll sa Section 2 o yung pong mula Lipa hanggang Batangas exit. Samantala, wala namang nakikitang taas pamasahe sa MRT sa susunod na taon ayon kay MRT General Manager o MRT3 General Manager Mike Capati. At bilang po bago nita, sa Rizal Day, may libreng sakay ang MRT3 sa mga rush hour sa December 30. Panay ang paalala ng Health Department, legal man o hindi, delikado ang paputok. Sa buong bansa, umabot na sa mahigit 50 ang firecracker-related injury. At mula sa Maynila, nakatutok live si Katrina So. Katrina. Ivan, 5 araw pa bago ang bagong taon, ngunit tumataas na ang bilang ng mga biktima ng paputok sa kabila yan ng tuloy-tuloy na pagpapaalala ng mga otoridad. Anti-tetanus, mga panlinis ng sugat, at mga instrumentong pamputol ng buto. Ilan lang yan sa mga inihanda ng Tondo Medical Center sa kanilang emergency room para sa mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Kung kumpara last year, 3 lang yun naitala natin last year, yung 27. Pero as of today, meron tayong 13 na firework-related injury. Mas mataas, saka pwedeng dahilan din na last year madalas ang ulan, no? Pwedeng ring mas marami nagpaputok ngayon. Kaya as early as now, December 27, meron na tayong 13 na naitala kumpara sa 3 lang last year. Sa ngayon, ang pinakabatang naitala nilang biktima ng paputok ay edad 4. Nangunguna naman daw sa listahan nila ng madalas na magdulot ng pinsala ang pikolo. Bukod sa mga naputukan, kapansin-pansin din umano ang pagdami ng mga naa-admit dahil sa stroke at heart attack ngayong holiday season. Sa datos ng ospital sa nakalipas na 24 oras, 4 ang kanilang heart attack patients. 12 ang ginamot dahil sa hypertensive urgency. 20 naman ang stroke patients. 2 sa mga pasyente nasa ICU. Dahil po siguro holiday, maraming kainan, inuman, so maraming happenings. So most likely, isa yun sa trigger. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center, 11 mga biktima ng paputok ang isinugod. 5-star ang pangunahing nakadali sa mga pasyente nilang naputukan. Sinundan ito ng plapla. Tiniyak ng pamunuan ng ospital na sapat ang kanilang gamot at kagamitang medikal para sa firecracker-related injuries. Paalala ng Department of Health, delikado ang paputok, legal man ito o illegal. Sa kanilang datos mula December 21 hanggang 26 ay umabot na sa 57 ang bilang ng mga biktima ng paputok. Doon sa isa naman pong pasyente na naging biktima ng whistle bomb, ang kamay po niya ay nadali ang hintuturo at ang panggit ng daliri. Meron din pong mga eye injuries, tinatamaan ng mata, andyan nga po yung mga daliri, mga kamay, mga lumilipad mula sa pagsabog, kaya maaaring tamaan rin po ang ibang bahagi ng katawan. Ivan, mula naman December 21 hanggang January 5 ay naka-code white ang mga ospital. At Ivan, mula naman kaninang 2 p.m. hanggang sa mga oras na ito na nandito tayo sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center ay wala naman tayong namataan na isinugod na biktima ng paputok. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Ganyan po kalaking sawa ang nanggulat sa isang barangay sa Manawag, Pangasinan. May habang 8 talampakan ng sawa na nahuli sa kusina ng isang bahay. Itinurn over ang sawa sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Isang balyena naman ang napadpad sa Dalampasigan sa Zamboanga City. Ginamot ng mga taga-City Agriculture at City Veterinarian ang mga sugat sa katawan nito. Nagpabalik-balik ang balyena sa Pampang kahit ilang beses nang itinaboy. Lumangoy din ito kalaunan sa laot. Nasunugan ang ilang residente sa Barangay 130 sa Pasay, pahirapan ang pag-apula dahil sa layo ng fire hydrants at sa sikip ng lugar. Mula sa Pasay, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, sumiklab nga ang malakas na sunog sa isang residential area dito sa Barangay 130, Pasay City ngayong Sabado ng hapon.
Nakuna ng isang residente ang nagngangalit na apoy at makapal na usok sa mga bahay na halos nasa likod lang ng isang estasyon ng pulis. Kwento ng ilang residente, una nilang napansin ang amoy ng usok bago kumalat ang malaking apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bandang 2:11 ng hapon nang matanggap ang ulat ng sunog at agad silang nagpadala ng mga fire truck at rescue unit. 2:14 ng hapon, itinaas ang sunog sa first alarm. Makalipas ang 6 na minuto, itinaas ito sa second alarm dahil sa lakas ng apoy at sa hirap na pasukin ng loob ng komunidad. May mga fire volunteer na pumwesto sa kabilang kalsada, sa tabi ng ilog at doon nagbomba ng tubig sa mga bahay na nasusunog. Ang mga residente naman nasa kalsada at sinusubaybayan ang operasyon ng mga bumbero. 2:36 ng hapon, itinaas na ang sunog sa third alarm upang makapagpadala pa ng karagdagang puwersa at kagamitan. 3:42 ng hapon, idineklarang under control ang sunog. Ayon sa BFP, wala pang naiulat na nasugatan o nasawi. Sa kanilang paunang datos, nasa 200 pamilya ang apektado. Nahirapan daw ang mga bombero dahil sa sikip ng lugar at layo ng fire hydrant. Kung makikita natin kayo ng area, napakasikip talaga yung mga fire truck natin na malalaki, yung mga tanker natin, is hindi talaga siya makapenetrate. Tsaka yung hydrant dito is medyo malayo yung mga pagitan. Ivan, 4:20 ng hapon nang ideklara na ng BFP na fire out yung sunog sa lugar pero nagpapatuloy yung isinasagawa nilang mopping up operation. Inaalam pa rin nila ang sanhi nito. Ang mga apektadong pamilya sa kalapit na eskwelahan pansamantalang manunuluyan. At yan ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jamie Santos. Rodrigo Duterte. Nakabaon na yan doon sa tali. Pag pinatay ako, Hiya naman kayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang vice-presidente ng Pilipinas ang na-impeach ngayong taon. Isa sa mga naging batayan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang questionableng paggamit sa milyon-milyon pisong confidential funds ng OVP at ng DepEd. Umusad po ang reklamo mula sa Kamara papunta sa Senado pero ilang beses na antala hanggang tuluyang na-archive matapos katigan ng Korte Suprema. May recap tayo dyan sa pagtutok ni Maki Pulido. That at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa apat na inihaing reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte simula Disyembre ng nakaraang taon, ang inihain nitong Pebrero 5 ang naiakyat sa Senado matapos makakuha ng lagda ng endorsement na sobra sa 104 na required na bilang o 1/3 ng Kamara. Kabilang sa mga grounds of impeachment ang paglabag sa saligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at other high crimes. Isa sa mga batayan ng pahayag na ito ng bise sa isang live broadcast. may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nabanggit ding batayan ang paggamit umano ng Office of the Vice President na confidential funds sa loob ng 11 araw noong 2022. Pati ang pamimigay umano niya ng pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement, pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero ang pagliliti sa kauna-unahang vice-presidenteng na-impeach sa kasaysayan ng bansa na diskaril dahil sa petisyong ipatigil ang impeachment process. There were 3 priorly filed impeachment complaints and which were not acted upon. The Speaker should have referred it to
to the Committee on Justice within 3 days. Yan ang hinihintay ng Senado kaya di agad-agad ikinasa ang paglilitis. Bagaman nagtipon pa bilang impeachment court noong June 10. Hindi na yan natuloy dahil pagdating ng Hulyo, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon at idineklarang nalabag ng Articles of Impeachment laban kay Duterte ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing isang reklamong impeachment lang ang pwedeng ihain sa loob ng 1 taon. Hindi rin umano nabigyan ng bise ng due process o pagkakataong masagot ang mga akusasyon sa Kamara. Bagaman pinagdedebatihan ng maraming legal expert ang desisyon, bumoto ang Senado noong Agosto na ilipat sa archives ang impeachment complaint. Ilang kampo ang nagpaplanong buhayin ang reklamo na maaari naman ayon sa Korte kung palilipasin ang 1-year ban at susundin ang prosesong inilatag sa bagong desisyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Sa kulungan na po nagpasko ang 3 suspect sa pamamaslang ng isang lalaki sa Valenzuela. Lasing umano ang 3 suspect at isa sa kanila ay dati nang nakaalitan ng biktima. Nakatutok si Bea Pinlac. Hindi na nakapagdiwang ng Pasko ang 34 anyos na lalaking yan matapos bugbugin, hatawin sa ulo ng martilyo at saksakin ng mga kapitbahay ng kapatid niya sa Barangay Lingunan, Valenzuela City. Yung ating biktima ay dumating sa bahay ng kanyang kapatid upang mag-celebrate ng Noche Buena. Maya-maya, tinawag siya ng ating mga suspect. Paglabas po niya, yung isa sa mga suspects natin ay sinuntok siya. Yung isa doon may hawak na martilyo at yung isa naman ay may hawak na kutsilyo. Sinubukan pang isugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ilang minuto bago sumapit ang Pasko, naaresto ang 3 suspect. Lahat po sila, ang ating mga suspect ay positive po sa alcoholic breath examination. Mayroon na silang dating alitan na kung saan ang ating biktima allegedly ay sinuntok niya yung isa sa ating mga suspects. Reklamong murder ang isinampa laban sa mga suspect na sa kulungan na ng Valenzuela Police nagpasko. Nakuha lang po yung panic bit tungkol po sa nangyari. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Sa mismong araw ng Pasko ay tinumba ang 2 magkapatid sa Cebu nang pasukin sila at barilin ng kanilang kapitbahay. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Duguang nadatnan ang 2 magkapatid sa loob ng kanilang bahay sa Cebu City nitong araw ng Pasko. Ayon sa partner ng isa sa mga biktimang si Romel Fernandez, pumasok at namaril sa bahay ng mga biktima ang 2 lalaking kapitbahay nila. Unang binaril ang nakatatandang kapatid na si Melber na umano'y target ng mga suspect. At nang tulungan ng kanyang partner ang kapatid, saka ito pinagbabaril din. Agad nasawi ang mga biktima. Ano ako para sa silang ipasil? Pila ka igo ang pares? Dawa, diri sa nangog sa tiyan. Si Kuya Melber diri sa o. Bukod sa nangyari ang krimen noong Pasko, kaarawan din noon ng kanilang inang labis ngayong nagdadalamhati. Pila ka tuig na kong sakripisyo anang Melber, ma'am. Magpabadlong man to na siya, ma'am, pero wadyo nakatilaw og tungo na ko nga gusto kong mamatay siya, ma'am. So pinangga gid na ko siya bisag padlungo na si Melber. Ang anak ni Melber, ilang araw pa lang nakasama ang ama na bagong laya matapos makulong ng 18 taon. Mismo bawo inatato siya nako kay sa pila ka tuig wala mi kakuyog. Karon na to siya makabawi niya ikuha na siya. Agad nahuli ng pulisya ang isa sa mga suspect at inamin ang krimen. O sa imong sala? Dimorder. Namusil ka? Oo. Kinsa imong ipangpusil? Si Kan Melber. Ang ama pagbawas lang. Nakuha ang ginamit niyang baril. Sasampahan siya ng reklamong double murder. Tinutugis ang isa pang suspect. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Itinanggi ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mapayag ni DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa files ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. At kay Dizon, sinabi sa kanya ni Cabral na humingi si Leviste ng mga dokumento tungkol sa alokasyon.
Nagpumilit pa umano si Leviste na i-save ang files sa kanyang flash drive mula sa computer ng staff ni Cabral noong Setyembre. Sinabi rin ni Dizon na wala pa siyang pinapatotohanan o ino-authenticate ng mga dokumento at files. Ang kay Leviste, hindi niya raw maisip na kaya ni Dizon na magsinungaling. At sa isang bagong post ni Leviste, sinabi niyang si Dizon anya ang kumausap kay Cabral noong Setyembre para ibigay sa kanya ang files na anyay in the spirit of transparency. At kung hindi raw aamin si Dizon, sabi ni Leviste, mapipilitan siyang pangalanan ang mga taong kumausap daw sa kanya na huwag ilabas ang mga dokumento. Posibleng ang mga tao raw na ito ay ang mga pumipigil kay Dizon na kumpirmahin ang authenticity ng mga inilabas niyang Cabral files. Namangha ang grupo ng mga hiker sa Benguet nang tumambad sa kanila ang makapigil hiningang view ng mga ulap na nagmistulang waterfalls. Paano nga ba ito nabubuo? Kuya Kim, ano na? Ang mga nangangahas na akyatin ng tuktok na Mount Pulag sa Benguet, ito ang pangarap na masaksiyan. Ang Sea of Clouds. Pero mga hiker na tumuloy sa homestay ni Karen sa Benguet, hindi pa naman nagsimulang mag-hike, nabiyayaan na makapigil hiningang view. Sa kanila pa lang kasing tinutuluyan, ito na ang kanilang nasaksiyan. Ang mga puti-puting ulap, mistulang mga alon na inaanod at dumadaloy sa mga bundok. Ang tawag din dito, Cloud Waterfall. Ang namangha po kami kasi parang the day before, sobrang wala po talagang clearing, like very cloudy. Tapos kinabukasan po, nagulat po kami kasi sobrang ganda ng weather. Tapos yun po, may nakita po kaming Sea of Clouds. Ang Cloud Waterfall, na-videohan din daw ni Res. Ayon sa Pag-asa, ang Cloud Waterfall o Cloud Spillover ay nangyayari kapag ang hangin mula sa dagat o lowland ay tumatama sa bundok. Ang resulta, umaangat ito at nabubuong ulap malapit sa tuktok ng bundok. Kapag narating naman itong peak, ang hangin dumadaloy pababa sa kabilang bahagi ng bundok. Kaya ang nabuong ulap, nagsispill over o mistulang isang waterfall na inaanod sa gilid ng bundok. Ang uri ng ulap na nandito ay stratocumulus cloud. Habang paakyat yung moisture galing sa malamig na temperatura sa lupa, nagkakaroon ng temperature inversion o yung bahagyang pagkatrap ng mga moisture na ito dahil may humaharang na mainit na temperatura. Maaari magdulot ito ng mga may hinang pag-ulan. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Madalas papa pero minsan nagiging Santa, si Dennis Trillo. Para ngayong Pasko, nagbihis Santa Claus ang Kapuso Drama King. Kompleto sa Santa getup si Dennis mula sa kanyang white beard hanggang sa mga regalong i-deliver ni Santa. Sa TikTok video ni Dennis, kita na all smiles ang kanyang mga anak habang namimigay siya ng regalo. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, ngayong Pasko, ang ilang aso at pusa, peace be with you muna. May tradisyon din ang peace be with you ang mga sakristan. Pero napatakbo sila dahil sa mga baka at kambing. Yan ang pampag-good vibes si Darlene Kai. Kung ang Pasko ay araw ng bigayan at pagmamahalan sa ilan, para sa mga sakristang ito, ang Pasko naging araw ng takbuhan. Maligayang pagpapasto, Leste, maligayang Pasko. Baka naman kasi wala sa mood ang baka na hubabol sa mga sakristan ng Our Lady of Consolacion Parish sa Sambuan sa Cebu. Inililibot lang nila noon ang imahe ng Infant Jesus para sa Pax Tecum o Peace Be With You. Pero ang baka mukhang ayaw muna ng peace. Sa bayan naman ng Daan Bantayan, may takbuhan din. Ang mga sakristan tila no entry para sa bida namang kambing. Lambing ayaw pero hunting gusto. Matapos ang ilang pagsuwag, pagsubok, nakadaan din ang mga alagad ng simbahan.
Animoy aso't pusa ang kanilang bangayan. Pero ibahin nyo ang mga fur baby na ito sa Malolos, Bulacan. Tila may Christmas truce muna sila. Ang tatlong aso mistulang 3 wise men na nakamasid sa kahong animoy sabsaban ng bagong panganak na si Muning with her kuting. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Eto naman mga kapuso, sabi nila, di ba Ivan, start them young. Pwede rin kaya pati yung mga masakit na all things adulting. Ang realidad kasi na yan, tila gusto nang iparamdam ng isang ninong sa kanyang mga inaanak. I got a job! I got a facelift from Ninong Renz. Naku naman, ito kasing paaginaldong ang pao ni Ninong Renz, may payslip. May kaltasan ng tax at iba pang mga benefits na para bang sweldo. 29 years old pa lang si Ninong Renz pero 18 na ang kanyang inaanak. Naisip niya raw ang paandar na ito dahil trabaho niya ang gumawa at magpadala ng payslip bilang bookkeeper. Ayun naman pala. May pinanggagalingan pala. At hindi man daw agad na-gets ng mga inaanak niya ang konsepto. Natuwa naman daw ang mga magulang nila na nag-expect pa naman na walang kaltas ang kanyang pamasko. Paglilinaw ni Ninong Renz, higit naman sa nakalagay sa payslip, yung laman ng mga angpaw. Ayun. Baka naman, Ninong Renz, kahit may payslip pa. Kasi naman, 18 na pala yung inaanak niya. Marami-rami na yun. Madadagdagan pa. Mga kapuso, 5 tulog na lang. Aba, 2026 na. At yan po ang mga balita ngayong huling Sabado ng 2025. Para po sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.